get here? Paano tayo napunta sa feast? May nag-invite ba sa'yo? May pumilit ba sa'yo? Heartbroken ka ba nun? Tapos naghahanap ka ng mga pupuntahan. May sakit ka na gusto mong ng kagalingan. May problema ka sa pamilya. Problema sa pera, sa trabaho, sa eskwelahan. Naalala mo ba yung mga moments na yun? Napakiramdam mo, nag-iisa ka, gulong-gulo ka, sa mga nangyayari sa buhay, napanay ang dasal mo. Pero parang walang nangyayari. Ang layo-layo ng Diyos. Well, today, brothers and sisters, welcome to the second chapter of our series, How Did We Get Here? Making Sense of Life When Everything Falls Apart. A Bible study on the exile, and today we will talk about the gift of lament. Today I'm going to share with you the message of the Lord to help us understand why most of the time when we need Him, it feels like He's so far away. But before that, let us pray in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's word so that I become... Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, music ministry. Thank you, dance. May dance ministry ba tayo? Gusto niyo ba tumayo? Or do you want to sit down, brothers and sisters? You can sit down. Now, napakaganda na itong message. Napakaganda nitong message today. And nung ibigay sa akin to, parang sabi ko, napakabigat na naman itong talk. I just want to be honest, brothers and sisters. Nung sinasabi ni Kuya Alex, magtoto kayo kasi magbabakasyon muna ako saglit. Hindi ako sumasagot. Sabi ko, bahala siguro sila. Kasi marami naman na nagtotok ngayon. Si Arzel, Tito Woody, nandyan pa. Hindi ako sumasagot. Harley, sa'yo yung March 1, sabi bigla sa akin. Anyway, so imagine, we are Israelites. Yan, nakatira tayo sa Jerusalem. Wow, napakasagana. Lahat nandun na. Trabaho, pera, pagkain, luho, lahat-lahat na. Hindi lang yun, protected ka pa ng Great Walls. Di ba? Parang anong naka-work from home. Hindi ka na mangingibang bansa. But wait, there's more. Mararamdaman mo talaga na nasa pinaka-holiest place ka. Bakit? Nasa labas lang ng bahay mo na doon na ang God's house. The God Himself is living within the walls where you live in. Imagine niyo, nandun tayo. Israelites tayo . Tapos, paglalabas ka ng city, pwede mong sabihin doon sa taga-ibang lugar, alam mo, kapitbahay ko lang ang Diyos. Nandun lang siya. Parang pwede mong maipagyabang. Sa tingin mo, pagka ganun, nandun ka na sa holiest place, may aaway pa ba sa'yo? Parang wala na, di ba? Parang wala ka nang iisipin. Hayahayang buhay. Okay na. Nasa akin na lahat Pinrovide na sa akin ng Diyos. Wala na tayong iisipin. Amen? Kasi lahat nandiyan na . Hindi ka naman problema. Ganon yung ideal na buhay para sa atin. Tama, brothers and sisters? Ayaw natin ng problema. Ayaw natin ng isipin. Gusto lang natin hayahay lang.
Pero isang araw, lahat ng magagandang bagay na ito, na meron tayo, bigla na lang nawala. Nadurog, nasira, naiwan yung mga walang-wala, nawala yung mga pangarap, para bang wala ng pag-asa. Nadurog pati pang nanampalataya. Ito ang na-experience sa mga Israelita. Mapapatanong ka ito yung bayan na pinili ng Diyos. Di ba dapat protected na sila? Dapat masaya na lang ang buhay, kumanta na lang ng hallelujah araw-araw. Dapat wala ng problema. Ba't kaya hinayaan ng Diyos? Now let's dive in. One of the exiles wrote this psalm, 137. Let's read it. By the rivers of Babylon, we sat and wept when we remembered Zion. There on the poplars we hung our harps. For there our captors asked us for songs. Our tormentors demanded songs of joy. They said, "Sing us one of the songs of Zion." How can we sing the songs of the Lord while we are in a foreign land? So nasa foreign land sila, na-captive sila, para silang na-hostage doon, tapos pinapakanta sila. Well, the good thing about this is they voiced out their grief. By the way, yung Zion, nung buhay pa si King David, yun yung area na nasakop nila. Kaya yun ang tawag. Hindi nila tinago yung grief nila. They did not hide their grief. Pero alam nyo, sa isip-isip ko lang, na-judge ko sila. Hindi ko na mapigil sarili ko. Pero kung tutusin, parang sabi ko sa kanila, kayo nagsanhi nito sa sarili nyo Kayo yung nagdala nito sa sarili nyo. Kung bakit to nangyari sa inyo, kung bakit kayo pinarurusahan ng Diyos. Nung maganda pa mamumuhay, binabaliwala niyo ang Diyos. Tapos nung ang dami ng problema, tsaka niyo sasabihin, Lord, paramdaman mo naman sa akin na mahal mo ako. Patawad po. Na para bang kasalanan ni Lord. Di ba? Dahil sa akin lang naman yun. Kasi nung maayos na yung pamumuhay nila, nung wala nang iniisip, nung lahat na i-provide na sa kanila, nakalimutan na nila ang Diyos. Nakakala nila, sila yung gumawa nun para sa sarili nila. Lahat ng tagumpay, lahat ng meron sila, gawa ko to Pinaghirapan ko to. Ako nagtrabaho para dito. Another good thing about it is instead of drifting away from the Lord, they pushed themselves papalapit kay Lord. Brothers and sisters, normally, ang ginagawa ng tao, kapag may mga pagsubok na nararanasan, baka may kakilala kayo o baka ikaw to, tayo ay lumalayo sa Diyos. At saan tayo lumalapit? Saan? Alak, sugal, sigarilyo, barkada na malayo din sa Diyos. Maghahanap tayo ng ka-moment, na shoulder to cry on. Magpapakalayo-layo sa simbahan. Hindi na magdarasal. Hindi na-attend ng the feast. Nag-backslide na. Bumalik na sa lumang buhay. At hindi na naniwala sa Diyos. Ganyan po nangyari kay Brother Harley. Kaibigan ko yun. Siguro paulit-ulit na ninyo itong narinig. Pero kasi ito yung parte ng buhay ko, nararamdaman kong napakabuti ng Diyos. Bago ang lahat, napakaganda ng trabaho ko noon. Hawak ko oras ko, malaki ang sinasahod ko. Nanlilibre ako noon. Mga bata, nanlilibre ako ng mga kaibigan ko. Tapos niyaya ko pa yung misis ko noon, nung di pa kami kasal. Niyaya ako, yabang ko Tara, pakasal na tayo. Ito ang pera, tabi mo yan.
Tapos nakapaghulog na ako ng kondo, yung tindahan ko kumikita na. Tapos naghahanap na ako ng mga lugar-lugar para doon kami magbenta. Ganun. Tapos yung investment ko kumikita na. Isipin nyo, ang dami kong pinagkakakitaan nung mga panahon na yon. Tapos nakapag-travel na rin kami, nararamdaman na rin nila, lumalabas kami lagi, kumakain kami sa labas. Hindi lang sa Jollibee kumakain kami sa mata dito, saan ba? Kumakain kami sa Vikings. Oo, papabusog. Di ba sarap? Sarap ng buhay. Ayahay. Walang problema. Ranas na ranas namin. Pero, sa isang iglap, nawala ang lahat. Galit na galit ako sa Diyos. Galit na galit ako. May isang panahon, isang panahon nun, sinisisi ko sa kanila, sa mga tao, sa paligid ko, kung bakit ako nagkaganon. Talaga, winarap ko yung damit ko. Para akong sigulayan. Ano ba? Ba't ba nagkaganito? Mabuti naman ang gusto ko. Na para bang sobrang linis kong tao. Galit na galit talaga ako. Pero sa mga Israelita, most of them, mas lalo silang lumapit sa Diyos. Yun yung tularan natin. This brother Harley, inarap pa yung damit Ang mga Israelita ay mas lalo lumapit sa Diyos, pero dahil wala na silang templo noon, ginamit nila yung 150 psalters. Ano ba tong psalters na to? Para itong book na part ng Bible na naglalaman ng mga dasal, awit, para sa Diyos. Habang pinagluluksa nila yung exile nila. Itong mga dasal at awit na to, naglapit sa kanila sa Diyos. Ito yung dapat nating tularan. Mabuti nga, marami na tayong simbahan ngayon, di ba? Yung sa ibang bansa, ang ginagawa nila sa simbahan ngayon, nagiging restaurant, nagiging cafe. Nababalitaan nyo ba yon sa Facebook? Nagiging tambayan or nagiging roller skates na yung nagiging yung simbahan. Buti dito, meron tayong didaking, meron tayong gabay, meron tayong companion, meron tayong sabat. At ito pa, meron tayong Bible, di ba? Dito sa dito sa atin, okay magbukas ng Bible. Pero sa ibang bansa, anong ginagawa nila? Yung mga nagbubukas ng Bible, hinuhuli, ba? Itigok. Dito, open na open tayo. Baka yung Bible mo sa bahay, pagbukas mo, maaching ka pa. Diba? Kasi dahil baka maalikabok na, hindi natin bubuksan. Pero ito na pagyayabang ko, Well, yung akin, naibukas ko na. Page 137 ng Old Testament. Yun. Diba? Wala, yung joke ko talaga, hindi talaga tumatalam. Let's go back sa Israelites. Sabi dito, 1/3 of the Psalms are laments. To summarize kung ano yung nilalaman ng Book of Lamentations, it is the deep sadness, regrets, mourning, grieving ng mga Israelites during their exile. Marami sa atin, hindi natin alam how to deal with our grief, our questions, our doubts, our disappointments. Kaya kung saan-saan tayo napupunta. Alam niyo minsan, naisip ko, kapag dito sa buhay natin, wala tayong instructions paano mabuhay. Iba-iba lang tayo ng ginagawa. May nagturo ba sa inyo, paglabas nyo sa mundong to, may nagturo ba sa inyo, ito ang manual, ito gagawin mo, ito yung dapat mong matutunan, ito yung dapat mong gawin. Meron ba nagturo sa yung ganon? Wala naman, di ba? So, ano yung dapat na, ngayon, alam na natin, all the information are around us. May Bible, may mga tao, may light group, meron tayong mga dapat gawin. Alam na natin kung ano yung dapat nating gawin. At dito ko lang nalaman na yung manual natin ay pwedeng manggaling sa Bible. Baka naglalament si baby. Hindi kaya. Lament is faith expressed through sorrow.
Lament isn't just complaining or feeling sad. It's a way of bringing your pain, grief, or confusion before God. In other words, lament bridges human suffering and trust in God. It's saying, Lord, I'm hurting, but I bring this to you because I believe you are here. God wants to hear your real prayers. Hindi mo kailangan piliin kung ano yung the best na word para magdasal. Minsan, di ba, may mga prayers na ibinibigay, ganyan. O, guide yun para tayo yung makapagdasal. Pero, ang tunay na prayers, yung nasa moment ka na, minsan, parang wala ka na lang gusto masabi. Iiyak ka na lang sa isang sulok or hindi mo na makaya yung mga problema, ganun, sa buhay. Alam nyo, sa pagbabasa mo ng Bible, ang Diyos, tatanggapin niya kahit ano gusto mong sabihin. Kasi, kilala ka niya eh. Alam niya kung ano talaga nasa puso mo. Minsan di mo kayang masabi. Minsan di mo kayang, di mo alam kung ano gagawin mo. Huwag ka mag-alala, naiintindihan ka ng Diyos. Naiintindihan niya kung saan ka nang gagaling. Ang kailangan mo lang, lumapit ka sa Kanya. Anak ka niya eh. Anak ka ng Diyos. Huwag mo kakalimutan yan. Sa mundong to, lalo na hindi mo makokontrol ang ingay, hindi mo makokontrol ang war, hindi mo makokontrol kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Mahanap mo lang yung tunay na kapayapaan dito. Kapag nagdadasal kami ng novena every Wednesday, minsan tatawanan kami ng asawa ko. Pagka nagkakamali kami ang sinasabi, nagkakatawanan kami. Pero, tapos minsan maingay, daraan yung mga jeep. Minsan kasi may dumadaan na jeep doon sa labas namin eh. Tapos minsan dadaan yung mga tricycle. Tapos minsan sa kapitbahay namin, iiyak yung bata. Oo, minsan kumakalabog dun sa wall. But you know what, brothers and sisters? Sa ingay ng paligid, you can create your peace here. Kung hindi mo kaya, pikit mo lang ang mata mo and concentrate to God. Like the Israelites, alam niyo nung mga panahon na yun, iniisip ko, paano kaya nagtotok o nagbibigay ng message yung mga preacher? Isipin nyo, nagkakagulo ang buong paligid. Sa paligid mo may pinarurusahan, merong pinapako. Isipin nyo, napakagulo ng paligid. Paano nila na-concentrate yung sarili nila sa pagpupuri sa Diyos? Diba? Sisigaw-sigaw siya, ganito mabuti ang Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Kung ano pinagdadaanan mo, ikaw na pinapako sa krus. Nai-gets nyo ba ibig sabihin? Ngayon, look at our place. Ang lamig. May aircon. Ganda ng upuan, no? Nakaayos. Ayos ang damit natin, no? Diba? Napakabuti ng Diyos sa atin. Minsan tayo na lang yung nag-magnify ng mga negative things na nangyayari. You can find peace in exile.
Together, let us say this. I may be exiled, but I am not abandoned. Let me continue the story of Brother Harley. During the time na akala ko na wala na ang lahat sa akin, God never abandoned me. Ako pala yung nag-abandona sa Kanya. Kasi yumabang ako eh. Kaya ko nang kumita ng malaki. Ilang minuto lang. Paldo, 10K. Maliit na bagay, di ba? Nagsimula na akong magsugal. Unti-unti lang. Hindi. Tapos, nag-isip na, dahil kumikita na ako ng medyo okay, nagsimula na sa isip ko yung mga plano. Mga plano ko sa buhay, ito, magtatayo ako dito ng business, ito, dito, magbibigay ako ng trabaho sa mga tao. O bibili ako ng ganitong lupa, mag-apartment ako. Lahat nakaplano na sa isip ko. Pero alam niyo kung ano yung nalimutan ko? Wala pala dun yung plano ng Diyos. Do you remember na kapag tayo nagpaplano, dapat pala sinasangguni natin sa Diyos. Dapat pala sinasangguni natin sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? He allowed me to fail. Nagpakalbo ako noon. Ewan ko, nakita niyo pa. Pakalbo ako. Hindi pa ganito ang buhok ko noon. Kumpinsido na ako. Nung mawala lahat sa akin, kumpinsido na ako. Walang Diyos. Wala. Ako lang ang gumawa nito. Ako lang to eh. Nung kapag pupunta ako sa mga kliyente ko, pag ako lang yung nakikipag-usap, di kita nararamdaman. Di kita kailangan. Nung ako yung pumapaldo eh, ako lang yun eh. That was me, brothers and sisters. Kala nga nila daw, na ako eh, saint na. Mukha daw mabait. Sabi ng mga kaibigan ko. Mukha lang daw akong, wala lang, Brother Harley. Yes, ganun lang. Parang wala lang nangyari. Mabuti naman yung hangad ko eh. Makatulong sa pamilya, mapakasalan ang aking love of my life. Diba? Maging good provider. But God humbled me. God made me realize that these things I owned was not from me. Kahit ako yung nagtatrabaho para doon, hindi sa akin yun galing. It comes from God. It comes from the Lord. Alam nyo, I realize God let me lose the things I had because otherwise, I might have fallen deeper into sin. God prevented me from sinning even more. Kasi nagsisimula na eh. Di ba? Unti-unti na akong nagsusugal. Anong kasunod nun? Siyempre, dahil nga medyo hiyahay na, magpupunta na ako sa club. Yeah, party, yes. Susundan pa. Siyempre, baka, mahal, kwento lang to ha, huwag ka mawaawayin mamaya. Siyempre, pagkatapos ng party, may makikilala na doon. Diba? Hindi ko napapangalanan. Baka tanungin pa ako kung sino yun eh. Diba? Isipin nyo ganun. Unti-unti. Hanggang sa malimutan na natin ang Diyos. Kasi deserve naman natin to eh. Kasi pinaghirapan natin. Tayo nagtrabaho noon. But remember, everything that you have comes from the mercy of God. Think about this. Kung yung ginagawa mong konting pagkakasala sa opisina o career mo, halimbawa, kailangan mo ng pirma ng kliyente, pero ikaw ang pumirma, bawal. Di naman siguro malaking kasalanan. Minadali mo yung trabaho mo. Or kaya sa trabaho mo, kailangan mong magsinungaling. Sasabihin mo na magagawa na. Yes po. Yung internet niyo po, yan. Magagawa na po yan pagkababa niyo lang nitong phone. Darating na po dyan yung magdi-deliver. Opo, patapos na. Pero yun pala, liligo ka pa.
Nag-heart ka sa malaswang photo, or nag-post ka, o ikaw yun, yung nag-post nung ganun, sa social media. Nagdadrive ka, gusto mo ikaw yung mauna, kahit alam na pwedeng maka-aksidente. Nagmura ka, ay, expression lang yun. Sa eskwelahan, gusto mo maging cool ka, kaya sumasama ka sa barkada na cool. Sheesh! May sarili kang truth. May sarili kang paniniwala na idinidikta sa atin ng social media, na idinidikta sa atin ng internet. Aside sa katotohanan na itinuturo ng Bible. Alam nyo na yun. Mapipil nyo naman na parang may mali. Mali. Pero okay lang. Kasi ginagawa naman ito ng lahat. Ginagawa din naman ito ng iba. Dahil para sa atin, ito ang normal. Tao po? Tao pa ba dyan? Alam nyo, ito maisingit ko lang kapag misa, ang misa ay holy. Pero, meron din naman ako naiisip, nung mga unang misa din naman, magulo. Di po ba? Tayo lang nag-organize nito eh. Tayo lang nag-ayos. Pero, nung nagsimula ang Diyos, nung nagsimula si Jesus na magpalaganap, pulo naman talaga ang paligid. Diba? Hindi mo naman makokontrol yung ibang tao eh. May mga bata, may mga matatanda, may mga sumisingit, ganun. Pero ako minsan hindi ko mapigilan sa sarili ko maghawak ng cellphone. Pero, yun nga, pinapalalaan ako sa sarili ko. This is a holy time. Ito ang holy time para makinig. Kahit nakakantok, nakikinig ako. Kahit maingay, nakikinig ako. Because, isipin natin, yung nasa paligid natin, wala ito. Siya ang focus. Wala lang. Sinare ko lang. Brothers and sisters, itong maliliit na kasalanan ito corrupts our heart. Paunti-unting napuputol yung ugnayan natin sa Diyos. Kaya pag dumating ang matinding pagsubok, ayaw ko na. Ayaw ko na, Lord. Isipin nyo, paano kaya naging corrupt yung mga nakaupo? Ganun na ba sila agad? Uy, pagkabas nila. Pinanganak pa lang sila. Uy, yes, paldo na ako ngayon. Hindi naman, di ba? Nakita nila sa magulang, nakita nila sa mga kasama nila, nakita nila sa mga nakapaligid sa kanila yon. This is the way of the devil. This is the way of the devil to take hold of us. Itong maliliit na kasalanan na ginagawa natin na parang normal na lang sa araw-araw. But when you look back and examine your life closely, you'll notice that God has been with you every step of the way. Alam nyo, nalaman ko dito sa Bible na yung palang mga pagkakasala natin na nagagawa is still blessed by God. Naalala nyo yung kwento ni yung meron siyang katulong na doon siya nagkaanak. Diba? Yung anak niya doon sa labas, binless pa rin ni Lord. Nakita niyo kung gaano maawain ng Diyos? Ano na yung gusto ng Diyos sa atin? Ang gusto niya lang ay lumapit sa Kanya. Kahit na hindi maganda yung nangyayari sa buhay. Kasi alam naman niya na tayo ay marupo, ay daling lumimot.
sa Diyos na ang lahat. Siya ang nagdulot. Alam naman niya na marupok ang tao. Lapit ka lang sa Kanya. Sabihin mo lang sa Kanya, alam nyo, ako pagka nakipag-usap kay Lord, parang ano ako down na down. Lord, baka pwede naman, palain mo naman ako sa konti lang. Pero si Mrs. iba Iba siyang magdasal. Lord, ito asawa ko Ano ba naman? Ganun. Ayaw. Bakit? Minsan siya ba't hindi niyo pa ipag-usap sa Diyos? Pero yun yung kanilang relationship. Walang pinipili si Lord kung paano ka makipag-usap sa Kanya. Wala. Basta hindi mo siya babastusin. Sino naman ang gustong bastusin ka, di ba? Nung sarili mo, huwag mo lang siyang babastusin. Kahit nga minsan magmura kayo. Pero hihingi mo ng tawad. Kahit na hindi maganda yung masabi mo. Pero iba yung iba yung inaabuso mo na sa nadala ka ng damdamin. Iba yun. Kahit nga yung kaibigan ko, si Elijah, ayan, pakita nyo, nagka-mental issues yan dahil sa pinagdadaanan sa buhay. Basahin natin kung ano nangyari sa kanya. Propeta na yan Ako ano lang ako, pogi lang, joke lang. Para bang kulang pa din yung pananalig niya. Propeta na yan. O di ba? Gusto na niyang madeds. Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Then he went on alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestors who have already died. Propeta na yan. Kahit na tinuturing siyang Israel's most important prophet. VIP na. Ibig sabihin lang, hindi siya excuse sa mga pagsubok, sa exile. Kahit ang ating mga preachers, kahit ang ating mga builders, mga kaparian at mga naglilingkod sa ating community, ang mga servants natin, hindi sila excuse sa mga pagsubok sa buhay. Kaya lagi natin silang pagchismisan. Joke lang. Pagdasal natin sila. Di talaga maganda yung lapag no? Amen? Ito pa, si Job. Siguro kilala niyo na tong si Job. Mayaman na siya, pinagpala na siya ng Diyos, may takot, tapat siya sa Diyos. Pero itong kalaban, nagtatravel around the world. Bro, nagtatravel si Satanas sa buong mundo. Tapos bigla niya nakita si Job, pinagpapala yun ng sobra. Makapunta nga sa Diyos. Pero niyo pati si Satanas ay pagchismisan sa Diyos, ay pag-usap sa Diyos. Sabi niya, alam mo, yung anak mong si Job, kaya lang naman niya nagpupuri sa iyo kaya lang yan na follower mo Kasi pinagpapala mo ng husto. Baka naman, sabi ng Diyos, sige, subukin mo, pero wag mo kukunin yung buhay. Subukin mo. Ito na, Hindi nagpatumpik-tumpik yung kalaban Punta agad siya kay Job. Pagpunta niya kay Job, tinanggalan ng yaman. Una muna yung health, nag-degrade. Yaman, anak, bahay, lupa. Diba? Bakit, Lord? Bakit ako? Bait ko naman Wala naman akong inaabusong tao. Bakit? Diba? Tapos yung mga kaibigan niya, Naghihirap ka na, ang dami mo nang pinagdadaanan sa buhay. Sabi pa ng kaibigan niya, baka may kasalanan kang ginawa. Sinisi pa sa'yo yung kasalanan. Kaya tignan niyo yung paligid niyo, yung mga kinakaibigan niyo dyan. Tingnan mo yung katabi mo. Ngayon, mapagkakatiwalaan ba yan?
Sa hirap ng buhay, sa hirap at ginawa. Tapos, di lang yun. Ito pa matindi. Yung misis niya. Mahal. sabi ng misis niya, curse your God para mamatay ka na. Grabe, no? Piruin mo yung kasama mo sa buhay, sa hirap at ginhawa, pamatay ka na. Sabihin, ganun. Diba? Oh, wala na ako dyan, ha? Pagka tignan nyo yung katabi nyo, wala na ako dyan. Ha? Pasanin nyo na sa sarili nyong krus at ipagdadasal ko kayo. Dito, unread daw yung yung 42 laments. Hindi, ang gusto na ipakita dito, minsan daw tayo sa buhay, pagka nagsimula na yung problem, ito na, nagsisimula na, no? Lord, sana mawala na problema ko. Ganun na agad. Parang nisin ka. parang noodles lang na quick, na gusto maluto agad. Di ba? Gusto mo tapos na agad. Let's skip to the good part. Lord, let's skip to the good part na. Tama na to, alam ko na to eh. Diba? Maghihirap ako dito. Dito na tayo sa medyo mabuti na agad. Diba? Dito na tayo sa agad sa paldo na agad. Dito na agad tayo sa sagutin na niya ako agad, Lord. Ayoko kasing ma-reject. Lord, sana makapasa na ako agad sa exams ko. Sana, Lord, makompleto ko na agad lahat ng requirements sa business ko. Sana magkaroon na ako ng kapital. Pero yung lament, yung paghihirap, ayaw natin. Piruin nyo, 1 to 2 chapters nitong kwento ni Job, doon lang sinabi na mayaman siya, na marami siyang kayamanan, na marami siyang anak, na marami siyang lupain, na maganda ang kanyang. Tapos 3 to 42, puro paghihirap na niya. Now, doon pa lang sa 42 na chapter, doon pa lang ibinalik sa kanya ng Diyos yung lahat na nasa kanya. Pero kung iisipin mo, sabi nga ni Father kanina, minsan alam na natin eh. Alam na natin kung saan tayo papunta. Nagugulo lang yung isip natin dahil sa mga nangyayari sa paligid. Doon ka na papunta eh. Pagaling ka na, papasa ka na ng exam, payaman ka na, or paano na yung business mo. Pero pagka nagdaan tayo doon sa mga pagsubok, nagbabago yung isip natin. Tama? Naranasan niyo bang gano'n? Parang wala na to. Parang hindi na to. Gano'n. Pero nadadaan pa rin yun sa discernment, brothers and sisters. Don't get me wrong. Nadadaan pa rin sa discernment. Baka mamaya hindi yun talaga para sa atin, mga ganun bagay. But ang gusto lang iparating sa atin ng message na ito, na kay Job, ay siya, iba yung kanyang kwento. Diba? Iba yung kanyang kwento, iba yung mga sa Israelita. Tatandaan lang natin na all real spiritual growth happens through lament. Okay? Nung siya ay dumadaan sa mga pagsubok, imbis na siya ay lumayo sa Diyos, ang Diyos pa ang kakwentuhan niya. Sa Diyos pa siya nagsusumbong. Sa Diyos siya nagrereklamo. Bakit ang mga Israelita ay nagdaan sa mga pagsubok at inayaan ng Diyos na masakop sila? Dahil nakalimot ang karamihan sa kanila sa Diyos. Marami ang tumalikod sa Diyos, sumamba sa Diyos-Diyosan, at marami pang mga kasalanan. Pero si Job iba eh. Di ba? Si Job, masunurin siya sa Diyos. Bakit siya sinubok? Di ba? Wala lang, trip lang.
Di ba naglalakad yung demonyo sa, naglalakad yung kalaban sa mundo. Tapos bigla lang niya nakita, uy, si Job pinagpapala. Di ba? At ito pa, hindi alam ni Job nung siya ay sinubok na inalaw yun ng Diyos. Hindi niya alam. Di ba? Hindi alam ni Job na siya ay sinubok dahil inalaw yun ng Diyos. He only experienced intense loss, suffering. His faithfulness shows that true devotion to God can exist even without understanding the reason why you are going through trials. Tinanggap lang niya. Nagreklamo siya sa Diyos, na ipag-usap sa Diyos, pero tinanggap niya ng buong buo. At sa dulo, kahit na anong mangyari sa kanya, okay lang. Kinausap siya ng Diyos sa dulo. Pinaliwanag ng Diyos. Nung siya ay malapit ng makalimot, nung siya ay malapit ng mag-slip away, pinaliwanag ng Diyos, pinaalala sa kanya ng Diyos kung gaano kaganda ang buhay niya. If we are going through trials, huwag nating madaliin yung chapters ng lament. Dahil doon tayo magkaroon ng spiritual growth. Minsan nagmamadali tayo like, yun nga, pwede bang doon na, matapos na ito lahat. While we are in our exile, let's talk to God more. Pray to God and embrace your season kahit hindi mo alam kung bakit ka nagdadaan doon. Amen? Amen? Huwag nating madaliin. Habaan pa natin yung pasensya at pangunawa. God will restore you in His most perfect time. Tingnan niyo to, si Asap, nagmamadali. Asap nga nasan yun? Asap. Asap the animal. Si Asap, worship leader siya. Yan. Kaya mga worship leader dyan. Worship leader siya. Pero dahil nga nasira na yung templo, wala na siyang trabaho noon. Sabi ni Asap, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Nainggit si Asap sa mga taong sobrang makasalanan. Pero nagiging prospero sa buhay. Na para bang napaka-unfair ng Diyos. Diba? Bakit sila mayaman? Tapos ako na nagsisilbi sa simbahan, ako nagsisilbi sa community, mahirap yung buhay. Ako itong sumusunod sa iyo, naging bitter siya. Naging bitter. Alam niyo minsan, naiisip ko, bakit kaya yung mga korap? Sila pang mas maraming resources. O minsan, gusto ko ipagdasal, Lord, subukin mo naman ako. Bigyan mo ako ng 10 billion. Tingnan natin kung mababago ko ng pera. Ayaw Wala. Pero nung may masmasan si Asap, sabi niya, when my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and arrogant. I was a brute beast before you. Yeah, naging animal siya. Na-realize niya na itong mga kinakainggitan niya, pansamantala lang, magpapakasasa sa buhay. Dahil ang tunay na yaman at pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Yung mga galing sa korupsyon o yung mga galing sa nakaw, nga ganyan, na yaman, ay hindi nagtatagal. Kapayapaan ng isip, puso, at pagkakaroon ng magandang kalusugan, yan ay mas higit pa sa material na kayamanan na idinidikta ng mundong to. Amen? To summarize the Lamentations, it mourns the destruction of Jerusalem, acknowledges God's justice for Israel's sins, expresses deep grief, and reminds readers of God's mercy and hope for restoration. At sa book ng Lamentations ito, in order siya ng A to Z, 22 letters. Bakit kailangan nakaayos pa?
yung mensahe na ito. Sabi 'di ba kahit ano daw sabihin bakit ito inorganize pa niya, 'di ba? Para yung magbabasa makita kung gaano kahirap yung pinagdadaanan niya hanggang sa itaas siya ng Diyos. Iniayos lang niya for the sake of the readers, para sa mga magbabasa. Sabi dito, lament requires both heart and discipline. The ordered structure holds disordered pain. Kahit magulo ang damdamin nung nagsulat nito, dahil sa mga pinagdadaanan niya sa buhay, yung maayos sa pagkakasunod-sunod ang naging dahilan para ma-deliver niya ang mensahe kahit napakasakit. Through rigid literary form, the poet is saying, I take my chaos and name it, shape it, and bring every piece of my brokenness to God. Para sa atin, ang ibig sabihin lang, dadalhin natin lahat ng problema na pinagdadaanan o kalungkutan sa Diyos lang. Wala nang iba. Yan ang pinakamabuting gawin. May pahabol pa si Asaph. Sabi niya, yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh, my heart, may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Oh, God is the strength of my heart and my portion forever. Diba? Wala lang, gusto ko lang kumanta. Lament led him to see the nearness of God. Buti pa siya, no? Sana all. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. My Father, if it's possible, may this cup taken from me, yet not as I will, but as you will. Alam mo sino nagsabi nito? Si Jesus. Kahit si Jesus naglamit. The chosen one na. Sabi pa niya, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ko pinabayaan, Lord? Minsan dumadating tayo sa point ng buhay natin na ganito. Lord, ba't mo ko pinabayaan? Pero hindi. Hindi talaga. Yung isip natin minsan, yung kalaban, namamanipulate tayo na isipin na walang magandang nangyayari sa buhay natin. Ganyan ako eh. Minsan naisip ko lang yung, pagka nandun ka na sa moment na yon, para bang walang mabuting nangyari. Kumbaga, sa isang bond paper na maputi, yung tuldok lang na itim, parang nunal ko. Yung tuldok lang na itim ang nakikita mo. Pero yung ibang mabuting pangyayari, nalimutan mo na. Brothers and sisters, may I invite you to all stand. Alam nyo, during that time na nag-backslide ako, nagalit ako sa Diyos, still God surrounded me with people who truly love me. My family, my wife who stood by me even before we got married. And faithful friends. When I was ready to give up on myself, they did not give up on me. They prayed for me. They encouraged me to keep serving, even when my heart was filled with doubt. Ayoko na mag-serve eh. Ayoko na mag-choir. Ayoko na mag-talk. Ayoko na umattend ng the feast. Bakit pa?
Bakit? Di naman maganda yung pinagdadaanan ko eh. Pangit ang buhay. Kaya tayong papasalamat tayo sa mga taong nakapaligid sa atin na hindi sumuko. Di tayo sinukuan, di tayo sinabihan ng kung ano-ano, di tayo sinisi. Baka wala sila sa bahay nyo, baka nasa malayo sila, baka hindi nyo sila kadugo. Baka nagtitinda lang siya sa palengke, sinasabi na alam yung buhay mo. O baka kaya nandito siya sa feast. Sa akin, they encourage me. And through them, I found myself again. In many ways, they became Jesus in my life. My friend, brothers and sisters, are you expecting a breakthrough, but instead you experience a breakdown? Are you living a good life and suddenly it was taken away from you? O kaya, nag-expect ka ng kagalingan, pero ang tagal, di nangyayari, mas lumala pa. Maybe you don't know why it's happening, or maybe you know. But this is not the time to walk away from God. This is the time to seek Him more and more. Everyone, let's say this. I may be exiled, but I am not abandoned. Remind mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Brothers and sisters, please close your eyes. Let me end this talk with a short prayer. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Holy Spirit, guide us as we come before our Heavenly Father. Lord, you see the heaviness in their hearts, in our hearts. You hear the cries they cannot even say out loud. When their grief feels too big to roll, hold them close, Lord. Remind them that you are near in their sorrow. When they feel abandoned, assure them that you are there and they are not alone. Give them strength to bring their pain to you honestly and without fear. Turn their lament into trust. Turn their tears into hope and carry them gently through their season. In Jesus' name we pray. Amen. Let's continue worshiping the Lord.